Nang magkaroon ng unang anak sina Jessica at Franklin Wilhern, hindi nila inaasahan na totoo pala ang sumpa ng pamilya Wilhern. Maraming taon na ang nakalilipas, ang isa sa mga Wilhern ay nakabuntis ng isang alilang babae ngunit hindi siya pinakasalan dahil mapapahiya ang pamilya. Dahil sa kalungkutan, tumalon ito sa bangin. Kaya nagalit ang ina nito na isa palang mangkukulam. Isinumpa niya ang pamilya Wilhern na ang susunod na anak na babae ng pamilya ay ipapanganak na may mukha ng isang baboy. At maalis lang ang sumpang ito kung may kamag-anak na taos pusong tatanggap sa kanya. Sa loob ng maraming taon, lahat ng nag-asawang Wilhern ay puro lalaki ang naging anak. Pero makalipas ang isang siglo, sa wakas ay may nanganak ng babae. Ngunit hindi siya isang tunay na Wilhern dahil nagturotot ang kanyang ina. At ngayon, lumabas na ang sumpa sa anak ni Jessica at Franklin na si Penelope na ipinanganak na may mukha ng baboy. Bilang isang teenager, ginugugol lang ni Penelope ang oras niya sa loob ng bahay. Kalahating araw siya lagi sa likod ng isang two-way glass sa pakikinig sa mayayamang lalaki na nagpapahayag ng kanilang pagmamahal sa kanya na galing naman sa matchmaker agency ni Wanda, habang nanonood naman ang pamilya niya sa hidden camera. Ang kandidato ngayon ay si Edward na nakakuha ng atensyon ni Penelope nang sabihin niyang alam niya kung ano ang pakiramdam ng nakakulong. Nagpa siya si Penelope na bigyan siya ng pagkakataon kaya ipinakita niya ang kanyang sarili. Pero natakot si Edward sa mukha niya at mabilis itong tumakas. Habang hinahabol si Edward ng mayordomong si Jake, umiiyak naman si Jessica habang pinapagalitan si Penelope. Dahil bakit daw nagpakita siya agad kay Edward. At ang pakiramdam ni Jessica ay biktima din siya sa sumpa ng anak niya. Lumabas sa mga pahayagan ng tungkol kay Penelope. At ginawa ni Jessica ang lahat ng makakaya upang itago ang mukha niya. Nung bata pa si Penelope, ay nagpunta na rin si Jessica sa doktor upang ipaopera ang ilong ni Penelope. Pero dahil sa lokasyon ng arterya ng ilong niya, ay ikamamatay niya ang pag-alis dito. Nung araw din, natagpuan ni Jessica ang isang reporter, si Lemon, na nakatago sa aparador at sinusubukang kumuha ng larawan ni Penelope. Pinalo siya ni Jessica upang palabasin hanggang sa tinamaan ang mata niya. At pagkatapos ay nakaisip ng paraan si Jessica, pineke niya ang pagkamatay ni Penelope. Pagkatapos, si Penelope ay hindi na pinayagang lumabas ng bahay kahit na ilang beses niyang sinubukang tumakas. Bawal nang kumain ng baboy sa bahay at bawal din ang magbanggit ng baboy. Lumaki si Penelope na naglalarong mag-isa sa kanyang kwarto. Tinuturuan na lang din siya ng kanyang ina at inihahanda siya na maging mabuting nobya para sa lalaki na balang araw ay mag-aalis sa sumpa. Nang nag-18 years old na si Penelope, ay kinuha ni Jessica si Wanda. Ang agency niya ang nagdadala ng mga lalaking dugong bughaw. Kaso nga lang, lahat sila tumatalon sa bintana pag nakikita na nila si Penelope. Kaya lagi silang hinahabol ni Jake para kausapang itago ang sikreto. Pero hindi nahuli ni Jake si Edward, kaya nakatakas ito kasama ang sikreto nila. Pumunta si Edward sa istasyon ng pulis para i-report ang isang halimaw na baboy. Pero syempre walang maniniwala sa kanya. At dahil sa pagpupumilit ni Edward ay isang gabi siyang ikukulong. At nakita ito ni Larry, ang editor ng isang sikat na pahayagan. Nagpalipas ng gabi sina Jessica, Wanda at Jake sa labas ng bahay ni Edward. Naghihintay sila sa kanyang pagbabalik. Pero nang makauwi siya ay huli na ang lahat. Nalabas na ng pahayagan na baliw si Edward dahil sa sinabi niyang nakakita siya ng babaeng baboy. Nagmadaling umuwi si Jessica sa bahay at sinabi sa kanila na lilipat na sila agad bago pa dumating muli ang mga reporter. Pero nagbago ang isip niya nang ma-imagine niyang naglalakad si Penelope sa labas. Kaya sa halip, sinimulan niya na lang ulit ang paghahanap ng tamang mapapakasal kay Penelope. Samantala, pinuntahan ni Edward si Larry upang ipabawi yung nilabas nito sa dyaryo dahil masisira nito ang reputasyon niya. Pero walang pakialam si Larry at tumawag pa to ng security. Ngunit habang kinakaladkad si Edward palabas ay narinig ni Lemon ang tungkol kay Penelope. Kaya nagpa siya siyang bigyan ng pagkakataon si Edward. Naniniwala daw siya sa kwento ni Edward pero hindi sapat ang salita niya. Kailangan daw nila ng ebidensya. Pero ayaw na daw bumalik ni Edward doon. Kaya kailangan nila makahanap ng ibang lalaki na ipapasok sa agency para mag-spy. Pero mahirap humanap ng dugong bugaw na nangangailangan ng pera. Pero nakaisip ng paraan si Lemon. Si Max Campion, isang sugarol na inubos ng kayamanan ng pamilya. Kinausap siya ni Lemon at inalok ng trabaho. Noong una ay walang interes si Max na makinig pero nagbago ang isip nito nang marinig ang malaking bayad. Kinabukasan, nag-sign up na ang mga bagong manliligaw ni Penelope. Late namang dumating si Max dahil magdamag na naman siyang nagsugal. Binigyan siya ni Lemon ng magandang jacket na may hidden camera na maaari niyang i-activate sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang braso. Nakapasok siya sa bahay na walang issue dahil naipadala na ni Lemon ang pangalan niya sa agency. Kaya naghintay si Max kasama ang iba pang manliligaw. Kaso nga lang, lumuwag yung camera. Kaya nagtago si Max sa likod ng sopa upang ayusin ito. Dahil ayaw na mag-aksaya pa ng oras, nagpakita agad si Penelope sa mga manliligaw. At syempre, tumakbo silang lahat. Sabi niya ay wala daw kabuluhan ang ginagawa nila kaya ihinto na lang daw nila ang paghahanap ng pakakasalan. Pero maya-maya pa, may napansin sila sa camera. Nandoon pa rin si Max. Dahil di niya naman nakita si Penelope dahil nasa likod siya ng sofa kanina. Pero di nila yun alam. Kaya itinuring nila to na isang magandang senyales. Kaya pinuntahan siya ni Penelope sa kabila ng salamin. Nakita niya si Max na kumukuha ng libro na koleksyon ng pamilya. Hindi yun ang pinakamahal na libro doon. Pero napahanga siya ni Max nang hulaan nito na yun ang paborito niyang libro. Nagkunwaring umalis si Penelope at sinara ang pinto. Pero tahimik niya lang na pinagmamasdan si Max. Lumabas naman si Max sa pinto at bumalik pagkaraan ng ilang segundo sa pag-aakalang mahuhuli niya si Penelope.
Natuwa naman si Penelope dahil dito kaya inanyayahan niya si Max na bumalik kinabukasan. Muli, ginugol ni Max ang buong gabi sa pagsusugal. At pagkatapos ulit kunin ang jacket na may camera kay Lemon, nagpakita siya sa bahay ng antok na antok. Pinapanood siya ni Penelope sa kabila ng salamin. Napansin ni Penelope na pinulot niya yung pluta, kaya nagsimula silang mag-usap tungkol sa musika. Hindi sinabi ni Max kung anong instrumento ang tinutugtog niya at hinamon niya si Penelope na hulaan ito. Kaya kumuha si Penelope ng isang buong banda at pinagamit niya kay Max ang bawat instrumento. Kaso nga lang, sablay si Max sa lahat ng instrumento. Pero nakakatawa naman ang mga naging eksena at talagang natuwa si Penelope sa mga pinaggagawa niya. Pagkatapos nito, naglaro naman sila ng chess. Pero nasa kabila pa rin ng salamin si Penelope at sinasabi niya lang kay Max kung ano ang move niya. Nagulat si Max nang malamang di siya umaalis ng bahay at hindi pa siya nakakatikim ng alak. Kaya kinuwento sa kanya ni Max kung gaano kaganda sa labas at inaya siya nitong tumakas at gumala. Pero syempre hindi pumayag si Penelope. Pero at least naging maayos ang usapan nila at nagsimula na silang magbonding. Pagkatapos ng isa pang gabing ginugol sa pagsusugat, nagpakita siya upang kunin ang kamera mula kina Lemon. Nagtaka sila kung bakit di pa nagpapakasal si Max. Naghinala si Edward na di pa nakikita ni Max si Penelope kaya nilarawan niya kung gaano ito kapangit. Nagalit naman si Max at pinagtanggol niya si Penelope at nagpasya siyang gusto niya nang itigil ang pag-espy. Sa kasamaang palad, nagastos niya na yung bayad ni Lemon kaya't nagpatuloy na lang siya sa plano. Muling pinuntahan ni Max si Penelope. Hinulaan ni Penelope na piano ang instrumentong tinutugtog niya. Pinasubukan sa kanya ni Penelope yung piano pero pinakitang di magaling magpiano si Max. Kaya sumulpot si Penelope sa likod niya para gabayan siya. Nang tumalikod siya, napatras siya at nagulat. Pero hindi siya tumakbo katulad nung iba. Lalapit pa nga sana siya para hawakan ng ilong nito. Pero na-trigger nito yung camera kaya uminto siya kaya akala ni Penelope ay ayaw sa kanya ni Max. Pinuntahan naman ni Max si Lemon. At itinapon niya yung camera sa lupa upang sirain ito. Pero biglang lumabas sina Jessica at Wanda kaya nakita nila si Max na kausap si Lemon. Nataranta si Max at sinundan niya sila sa loob upang magpaliwanag na wala siyang balak na masama. Doon ay nakausap niya si Penelope. Binaliwala niya ang mga sinasabi ni Jessica at hiniling niya kay Max na pakasalan siya upang masira ang sumpa. Kaso nga lang, sinabi ni Max na hindi daw pwede. Kaya agad siyang pinalayas ni Jessica. Bumalik siya sa apartment niya at nilibang ang sarili sa pagtugtog ng piano. At pinakitang mahusay pala talaga siyang magpiano. Tapos ay kinuha niya ang lahat ng tinabi niyang pera upang magsugal. Kinagabihan naman ay tumakas si Penelope sa mansyon. Tinago niya ang ilong niya sa pamamagitan ng scarf. Napansin naman ni Lemon na nawawala si Penelope. Ginalugad ni Penelope ang lungsod. Namangha siya sa lahat ng bagay na noon niya lang nakita. Tulad ng isang aso at isang fountain. Tinawagan niya ang nanay at tatay niya para sabihing mahal sila. Tapos, nag-check-in si Penelope sa isang hotel gamit ang credit card ni Jessica para magbayad. Pinalarawan naman ni Lemon si Penelope kay Edward. Lumabas agad kinabukasan ng pangit na paglalarawan niya na may $5,000 sa makakapagbigay ng aktwal na larawan. Habang si Max ay nagsusugal pa rin gabi-gabi. Pero ito ang unang beses niyang umayaw sa laro kahit meron pa siyang mga chip na hawak. Kaya nagtataka siya kung paano niya yun nagawa. Kina Jessica naman, nung una ay ayaw niyang tumawag ng pulis dahil ayaw niyang makita ng mga ito si Penelope. Pero nang makita ang larawan ni Penelope sa dyaryo ay pumayag na din siyang makipagtulungan. At si Officer Crow lang tutulong sa kanilang maghanap. Nakita na rin ni Penelope ang mukha niya sa dyaryo pero patuloy pa rin siya at nag-e-enjoy sa lungsod. Pero pagbalik niya sa hotel, nakita niya sina Jessica at Crow doon. Dahil natuklasan nilang ninakaw niya yung credit card kaya natrack nila ang mga transaksyon ni Penelope. Pero nakatakas pa rin si Penelope sa bintana. Pero ngayong hindi na niya magagamit yung credit card, isa na lang ang paraan upang magkapera siya. Ibebenta niya ang sarili niyang larawan. Kaya tinawagan niya si Lemon. Nagkasundo silang magkita upang ibigay yung larawan. Pumunta si Penelope sa isang photo booth at pinicturan niya ang kanyang sarili. Pagkatapos ay itinali niya ito para maibigay kay Lemon mula sa itaas. Pagbigay ng bayad ay tinignan to ni Lemon. Pero nang makita niya ang totoong itsura ni Penelope ay kakausapin niya sana to pero wala na to. Kaya bumalik siya sa opisina para pagalitan si Edward dahil napakalayong ng kwento niya tungkol kay Penelope. Pero wala daw pakialam si Edward kung totoo o hindi dahil ang gusto niya lang ay linisin ang reputasyon niya. Kaya kinuha niya yung mga larawan at pinalathala sa iba pang reporter ang mga ito. Lumitaw agad ang larawan sa balita at galit na galit si Max nang pumunta upang bayaran siya. Kaya pinaliwanag ni Lemon kay Max na si Penelope mismo ang nagbenta ng larawan niya. At nasa syudad siya ngayon at naging independent. Kaya naging proud naman si Max para kay Penelope. Naalala ni Penelope ang alak na pinag-usapan nila ni Max. Kaya sinamantalan niya na ang pagkakataong tumikim nito. At doon ay nakilala niya ang delivery girl na si Annie. Naging magkaibigan silang dalawa hanggang sa sinasama niya na si Penelope sa paghahatid. Kaya nalibot nila ang lungsod ng magkasama. Samantala, pumunta naman si Max sa isang lugar kung saan dati siyang tumutugtog kasama ang banda niya. Humingi siya ng paumanhin sa dating amo dahil sa biglang pag-alis at humingi siya ng pangalawang pagkakataon. Pinagbigyan naman siya nitong makabalik ngunit hindi sa pagtugtog ng piano. Upang patunayan na mapagkakatiwalaan siyang muli, kailangan niya munang magsimula sa paglilinis ng sahig. Lumipas ang ilang mga buwan, patuloy na nakikipag-hangout si Penelope kasama si Annie. Habang nagpapadala siya ng mga postcard kina Jessica upang ibalita ang mga nararanasan niya sa labas.
Pero dahil sa mga address sa mga postcard na ito, ay sa wakas, nahanap na nila si Penelope. Pero mabilis tong tumakas nang makita sila nito. Pinuntahan ni Penelope si Annie para humingi ng tulong. Pero dahil tumakbo siya ng nakascarf ay nahirapan siyang huminga. Kaya nawalan siya ng malay sa loob ng pub kaya kinailangang tanggalin ni Annie yung scarf niya. Matapos nito, nagising na lang si Penelope sa ospital. At nakita niya ang mga reporter sa labas. Pero nagtataka siya bakit di sila tumatakbo. Sinubukan ni Jessica na paiwasin siya sa kanila. Pero ngayon pang alam na nila ang totoo. Kaya binati ni Penelope ang mga reporter. At nagpakuha pa ng mga litrato. Tapos ay umalis siya kasama si Annie ng walang scarf. Gustong-gusto ng mundo si Penelope. Madalas siyang lumalabas sa balita na parang celebrity. Ngayon ay may mga kaibigan na siya na tulad ng isang normal na dalaga. Pero nang hingi ng mga reporter ang panayam ni Edward, pinipilit niya pa rin na si Penelope ay isang halimaw. Kaya nagalit ang ama niya sa kanya. Dahil maaapektuhan nito ang kumpanya nila. Kaya inutusan siya nitong ayusin to agad. Isang gabi ay pinuntahan ni Max si Penelope sa isang bar. Binabati siya ni Max at gustong kausapin. Pero galit pa rin siya kay Max kaya di niya to pinansin. Pero pag uwi niya sa bahay meron palang sorpresa. Nandun si Edward para mag-propose ng kasal. Nagdududa si Penelope sa intensyon ni Edward kaya ayaw niyang tanggapin ang propose nito. Lalo na ngayon meron na siyang mga kaibigan. Pero sabi ni Jessica hindi niya sila kaibigan kung di mga tagahanga at ang tingin nila kay Penelope ay nagsasalitang baboy. Kaya upang tuluyang maging normal na babae, tinanggap niya ang propose ni Edward. Mabilis na lumabas sa pahayagan ng kasal nila. Nalungkot naman si Lemon nang makita ito. At nabalitaan niya mula kay Larry na nakulong daw si Max sa kasong pagnanakaw. Dahil di makapaniwala ay pinuntahan niya si Max sa kulungan. Pero ibang hinarap sa kanya at siya daw si Max. Ito pala talaga ang totoong Max. Mali lang pala nang nakuha si Lemon. At nagsinungaling yung peking Max para makuha ang bayad. Samantala, pinuntahan ng peking Max na Penelope at nagpakilalang ang totoo niyang pangalan ay Johnny. Binigyan niya ng babala si Penelope sa totoong pakay ni Edward. Kinausap siya ni Edward sa banyo at sabi nito huwag na siyang manggulo sa kanila dahil tinanggihan niya naman dati si Penelope. Matapos ay pinuntahan ni Lemon si Johnny. Tinanong niya kung bakit ayaw magpakasal ni Johnny kay Penelope. Ipinaliwanag ni Johnny na gusto niya. Pero di siya dugong-bugaw kaya di niya maalis ang sumpa. Pagdating ng araw ng kasal, pinakita ni Lemon ang file ni Johnny kay Jessica. Pinaliwanag niya kung bakit di ito nagpakasal kay Penelope. Humanga si Jessica sa naging desisyon ni Johnny pero di pa rin niya sasabihin ang katotohanan kay Penelope. Dahil ang importante ay maalis ng sumpa. Pero nang nagsimula na ang seremonya ay hindi talaga kayang magpakasal ni Penelope. Kaya tumakbo siya pabalik sa kwarto. At habang nagmamakaawa sa kanya si Jessica na lumabas ay sumigaw siyang tanggap niya na daw kung ano siya ngayon. At noon din ay agad siyang nawala ng malay. At nang magising siya ay nagulat siya nang malaman niyang normal na ang ilong niya. Dahil ang taong kauri niya na tumanggap sa kanya ay siya mismo. Humingi naman ng sorry si Jessica dahil kung tinanggap niya dati pa si Penelope ay matagal na sana siyang naging normal. At ngayon, magiging maayos na ang pamilya nila. At dahil di na kailangan si Jake ay umalis na siya. Pero nilagyan niya ng spell si Jessica upang mawala ng boses. Dahil si Jake pala yung mangkukulam na nag-disguise. Makalipas ang ilang taon ay naging teacher si Penelope. Pero isang araw ay dumating ang file ni Johnny sa kanya na nanggaling kay Wanda upang lubusan siyang maging masaya. Kaya nung araw ng Halloween, nagmaskara si Penelope at Annie. Pumunta sila sa tinitirhan ni Johnny at nagkunwaring makikigamit ng CR si Penelope. Pinapatanggal ni Johnny ang maskara niya dahil insulto daw to sa babaeng minahal niya. At ang tinutukoy niya ay si Penelope. Napansin din ni Penelope yung piano ni Johnny kaya nadulas siya na tama ang hinala niyang pianista si Johnny. Dahil dito ay nalaman ni Johnny kung sino siya. Simula noon ay lagi na silang magkasama. At habang nagtuturo sa mga bata sa tabi ng sapa ay nakita sila ni Lemon habang nasa bangka. At nagpasya siyang huwag na silang kunan ng litrato para sa balita. Subukan mo rin panoorin ang iba pang video sa channel na to. Maraming salamat po sa panonood.